Pumasa na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 9349 o ang panukalang batas na naglalayon na magkaroon ng absolute divorce sa Pilipinas. Layunin ng batas na magkaroon ng alternatibong pamamaraan sa pagpapawalang bisa ng kasal. Kabilang sa mga grounds sa ilalim ng panukalang batas ay ang mga modified grounds sa legal separation at annulment sa ilalim ng Family Code, psychological incapacity, irreconcilable differences at domestic at marital abuse. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang principal sponsor ng House Bill 9349, si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Magandang araw, Congressman Lagman. Welcome po sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Maraming salamat, Attorney Danny Galang, sa pagkakataon ito na ma-explain natin tungkol dito sa ating panukala na absolute divorce sa Pilipinas. Sir, Congressman Lagman, una po, ano po yung reaksyon ho ninyo sa pagkakapasa sa second reading ng panukalang batas sa absolute divorce? At sa tingin nyo po ba ay tuluyan na itong magiging ganap na batas? Ako talagang galak ako na ito ay na-approve na on second reading sapagkat simula pa ng 8th Congress, every Congress mayroong pinapile na bill hinggil sa divorce. At ngayon palagay ko malapit na kaming magtagumpay. Ilang araw na lang inihintay at ito ay mababasbasa na ng mababang kapulungan sa third and final reading on or before May 22. Ayan sir, mas malapit po pala sa inaasahan ho natin. In a nutshell ho, sir, maaari nyo po bang ipaliwanag ang mga grounds para sa absolute divorce dito sa ilalim ng panukalang batas ho na ito? Unang-una, kinopya namin yung grounds for annulment of marriage, dissolution of marriage, at yung legal separation under the family code. Pero sa aming we modified itong mga grounds na ito. At ito ay parang bigyan ng option ang mag-asawa kung ano ang gusto nila under the family code or under the divorce law. Sa ngayon, pag ito mabatas na, meron ng 4 na option. Hindi namin inalis yung option na nasa family code. Ngunit dinagdagan namin yung option. May 4 na option. Ito yung divorce. Ito ay hindi mandatory. Ito ay hindi para sa lahat sapagkat ang karamihan ng mga mag-asawa sa Pilipinas ay masaya at enduring yung kanilang relationship. Ito ay para doon sa mga couples na talagang gumuho na yung kanilang kasal at hindi na pwedeng ma-reconcile.